Hindi na pwedeng maghintay pa. Sa bawat segundo na lumilipas, pakiramdam ni Halil ay mas lalo lamang nalalapit sa kapahamakan ang kanyang ama. Hindi na siya nagdalawang isip. Iniwan niya ang lahat at agad nagtungo sa lungsod. Dala ang isang layunin. Iligtas si Dato Raman kahit kapalit pa nito ang sariling buhay. Samantala, sa loob ng ahensya, mabilis ang kilos ng mga opisyal. Isang emergency meeting ang isinagawa. Malinaw ang utos, kailangang ilipat si Dato Raman sa isang mas secure na pasilidad. Bukas ng umaga, ililipat natin ang high-profile detainee na si Dato Raman Abubakar, matigas na utos ng opisyal. May posibilidad ng ambush, kaya lahat susunod sa protocol. Itinalaga si Agent Lara Angeles bilang lead sa operasyon, habang si SPO Sabdani naman ang bahala sa seguridad. Siguraduhin niyong buhay siyang makakarating, dagdag pa ng opisyal. Isang simpleng utos pero may nakatagong panganib. Habang abala ang lahat sa paghahanda, si Jalil ay lihim na gumagalaw sa lungsod. Naghahanap ng matutuluyan habang unti-unting binubuo ang plano para sa kanyang misyon. Ngunit sa kabilang panig, may mas malalim na nagaganap. Nagulat si Lara nang may biglang sumunod sa kanya papunta sa sasakyan. Pagharap niya, bumungad si Marcos, isang operatibong suspendido ngunit halatang may dalang mahalagang impormasyon. Hindi ito simpleng kaso, Lara, seryoso niyang sabi. Ang umatake kay Oliver, hindi ordinaryong hitman, sanay, delikado, at hindi sila titigil hanggat hindi nila nabubura ang lahat ng ebidensya. Napakunot ang noo ni Lara. Anong punto mo? Diretsong sagot ni Marcos. Si Dato Raman ang susunod nilang target. Sandaling natahimik ang paligid. Ipinaliwanag ni Marcos ang kanyang hinala, ang kaguluhan sa isla, ang sabotahe sa misyon. Lahat iyon ay bahagi ng mas malaking plano. Hindi para iligtas si Dato, kundi para ilagay siya sa sitwasyong mas madaling paslangin. Ginamit lang nila tayo para mailipat siya dito sa Maynila, dagdag pa niya. At kapag nasa custody na natin, doon nila gagalawin. Hindi agad naniwala si Lara. Sa kanyang isip, imposibleng mangyari iyon. Maximum security. Kumpleto ang detalye. Siya mismo ang nagplano. Ngunit sa ilalim ng kanyang kumpiyansa, may bahid ng pagdududa. Hindi natin alam kung sino ang kalaban, paalala ni Marcos, at yan ang pinakadelikado. Kinabukasan, maaga pa lang ay mainit na ang sitwasyon. Nagtipon ang mga rallyista sa harap ng SID headquarters. Sigaw nila, hustisya. Hustisya para sa Zamboanga. Hustisya para kay Dato Raman. Umiigting ang tensyon. Sa gitna ng kaguluhan, inilabas si Dato Raman mula sa pasilidad. Mahigpit ang seguridad. Nakaayos ang convoy. Lahat ay nakaalerto. Move, maintain formation. Sigaw sa radyo. Ngunit hindi nila alam, may ibang nag-aabang. Nakatago si Halil sa di kalayuan. Tahimik. Nagmamasid. Naghihintay ng tamang sandali. At dumating nga iyon. Biglang nagkaroon ng aberya. Isang sasakyan ang tila nasiraan at humarang sa daan. Nagkagulo ang mga pulis. Nawala ang focus. Control the vehicle, secure the area, sunod-sunod na utos. Sa gitna ng kalituhan, kumilos si Jalil. Mabilis. Tahimik. Desidido. Nakapasok siya sa sasakyan kung saan naroon ang kanyang ama. Nasaan siya? Nasaan si Dato Raman? Sigaw ng mga autoridad. Ngunit huli na ang lahat. Tinanggal ni Halil ang posas ng kanyang ama. Nagkatinginan sila, isang sandali ng katahimikan sa gitna ng kaguluhan. Anak, mahina ngunit puno ng emosyon na sambit ni Dato Raman. Ligtas ka na, sagot ni Halil, ngunit hindi pa tapos ang laban. Mabilis silang napalibutan ng mga humahabol. Tumataas ang tensyon. Lumalapit ang panganib. Sa kabilang panig, napansin ni Marcos ang isang itim na van na kakaiba ang galaw, pa-jerk. Tila may tinatago. Doon niya napagtanto,
mas malaki ang larong ito kaysa sa inaakala nila. Habang patuloy ang habulan, isang bagay lang ang malinaw, ang pagliligtas kay Dato Raman ay simula pa lamang. Sa likod ng kaguluhan, may mas madilim na plano. At habang papalalim ang laban, isa-isang mabubunyag ang katotohanan.